mga araw pagdating sa testimony na siguro talagang hindi ko na rin alam kung ano yung nararamdaman ko, kaya parang gusto ko na lang din maging grateful na nandito pa ako. Dahil dito wala akong binanggit na verse, pero literal na pinapakiramdaman ko lang kung ano yung nararamdaman ko bilang tao na may pinagdadaanang mabigat. Pinaka nararamdaman ko lang talaga dito ay nami-miss ko yung pagmamahal. At the same time, mas nagiging dependent pa ako kay Lord. Kumbaga, kinikrave ko talaga yung relationship na mabuo. Kumbaga, mas sobrang tatag. As in yung alam ko na kahit anong mangyari, hindi na ako pwedeng mapunta sa kadiliman. Sobrang kasing nararamdaman ko pa rin lahat. Napakasariwa pa rin. As in, syempre, sabi ko nga, mag-isa lang talaga ako nung mga panahon na yan, ng September. At gusto ko pa rin masagot na agad ni Lord yung tanong na bakit. Kumbaga bakit sa akin ba talaga ito nangyayari? As in, kine-question ko talaga yun, gabi-gabi. At ito siguro yung mga araw na talagang gusto ko ng kasagutan dun sa tanong na yun, sa bakit. Ang hirap lang kasi na pinakita na sa akin ni Lord yung buhay na gusto kong mabuhay, ay yung mga bagay na gusto kong makamit, at yung buhay talaga na pinangarap ko. Maski nung mga unang panahon na sabihin na natin, di ko pa rin naiintindihan yung purpose ko sa buhay, pero meron na akong idea. Yung afterthought bago ka matulog, tapos pinaramdam sa akin, tapos bakit ganun? Bakit glimpse lang? Bakit hindi pa yung buong... Okay lang yan, sanay na tayo sa kanila. Wala pa sila, hindi na kayo nagbago. Dito ay nagbago. Bakit free trial? Pinaramdam mo na sa akin eh. Dapat yun na, dapat binigay mo na. Yun din kasi yung mga kadugtong sa tanong na bakit. E di sana kung hindi pa pala yun yung buhay na para sa akin, e di sana hindi pa sa akin pinaranas. Sana hinayaan pa akong mabuhay muna anong mga panahong sobrang close-minded, irrational ko. Bakit ngayon? Bakit ngayon pa? Pero patapos na yun. Alam nyo kung ano yung medyo nakakabasag na part dyan sa mga katanungan na yan? Kasi alam ko naman yung sagot. Kumbaga kailangan kong maging malakas. Kailangan kong mag-endure. Kasi yun talaga yung pinakakailangan dito sa mundo natin, dito sa lupa. Kailangan mo maging malakas, kailangan mo mag-endure. Kasi mga pagsubok dito sa buhay, kung hindi ka kakainin ng buhay, dapat kahit papano ikay magtagumpay. Bars. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, know where you're running. Avoid it, we cruising like Alam kong doon ako hinuhon ni Lord. Alam kong yun yung binibuild niya sa akin. Kasi yun yung kulang sa akin. Na grateful din naman ako na pinaparamdam niya sa akin yung suffering, yung sakit. At yung glimpse na pwedeng magkaroon ako balang araw. Pero at least kung magkaroon man ako balang araw, handa na ako. Hindi yung katulad ng nangyari ngayon na sa pa akong mahinang bata na sobrang dependent sa kung sino man. Kasi ang gagawin din sa'yo ni Lord dito sa utak mo ay gagawin niya tong stronghold. Kumbaga mentally talagang sobrang tatag na yung puso at yung isip mo ay magsisynchronize. Yun kasi yung kulang talaga ako dati. Pero at least ngayon, naiintindihan ko yun.
Dahil yung pinagdadaanan ko ngayon, kumbaga, more than transformation na rin yung parang nararamdaman ko eh. Kasi yung araw-araw na laban na sakit, yung spiritual warfare, ibang klaseng tatag yung ibibigay talaga sa'yo nun kapag ka napagtagumpayan mo yun. I gotta go, 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 go. Ang ganda lang na sinabi ko dito na maghihintay ako sa oras ng God's will kung kailan niya man yun gustong ibigay. At susubukan kong maging buo para sa bagong heavens. Kumbaga sa new heavens and new earth. Kasi yun talaga yung hopeful ako ng mga panahon na to eh. Alam ko kasi na pine-prepare niya lang ako hanggang sa maging handa na ako. Pero ang ganda lang na ngayong nandito na tayo sa May 2026. Kasi nga, September 2025. Ayan. Ang dami ko nang na-experience. Ang dami ko nang nasubukan ulit yung mga bagay na talagang makakapagpasaya sa'yo ng buong buo. Sobrang na-miss ko rin kasi talaga yun. Yung mga tao sa paligid mo na hindi mo in-expect na nandyan talaga nakagabay sa'yo, kasama ka, suffering. Ang ganda rin eh. Happy birthday, Rob! Yes! Feel ko, yan na yung new heavens, new earth. Kasi kung tutuusin, ang laki na rin ng pinagbago talaga ng buhay ko nung September o kahit nung 2025, nung mga panahong sinubukan ko ang takbuhan yung tawag niya sa akin kumpara sa ngayon. Ngayon, grabe na yung grasyang pinaramdam rin sa akin ni Lord. At yung katotohanan nga na nandito pa rin ako, nagbibigay ng testimonya at nababasa pa sa inyo itong mga pinagsusulat ko nung mga panahong walang-wala rin ako. Ganda na rin dun eh. Tunay ang iyong katapatan. Kaya ng ibon sa kalangitan. Ikaw ang tanging kailangan. Sobrang LSS ko pa talaga nun sa Oceans. Kaya sinulat ko dito yung lyrics na Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Aking Jesus, binigay mo lahat. Krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Kakamiss lang. Ngayon sobrang dami ko nang alam na worship songs. Kumbaga dati parang 5 lang, ganun. Ngayon, dami na eh. Pero ang galing. Ang galing talaga ni Lord. Ang galing niyang, basta pag naglakad ka, at nanatili ka lang din talaga sa Kanya. Kumbaga talagang nilalabanan mo lahat ng negativities sa buhay. Siyempre, laban at lalaban yung wickedness mo bilang isang tao na may sinful nature pero pag pinili mo lang talaga yung God's righteousness at naglakad ka lang naglakad, obedience by faith, ang galing. Andun pala ako nga sa kung saan man ako nung September, tas kumpara naman sa ngayon, ang saya rin. Ang saya. Okay. So, ganda.